kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nag-alagang manok magpapalit tulad ko. Para makakuha kayo kunting idea dito sa ating mga ginawang kunting video sa kaalaman ko sa pag-alagang manok kung magkano na ang ginagastos bawat isa na maglakihan ang ating mga alaga. Bawat bili nyo ng pagkain feeds, ililista nyo yan. Vitamins, purga, wash out shampoo. Lahat na ginagastos nyo yung pangailangan sa mga manok nyo, ililista nyo yan. Para nga, kung masiglakihan na yan, matotal nyo na kung magkano na ang inabot, magkano na ang halaga bawat isa. Para nga, kung mag-out magbinta kayo, alam nyo na kung magkano ang ginastos niyan, dagdagan nyo na yan, patungan nyo na yan kung magkano yung kikitain. Kung mayroon mang tumatawad sa inyo, alam nyo na nga kailangan hindi kayo logi dahil alam nyo ang presyo, alam nyo ang halaga bawat isa sa kanila ang nagagastos nyo. Yan ang pinaka-importante na alam natin kung magkano na ang inabot ang ginagastos natin bawat isa ka manok bago natin pwedeng i-out ibinta. Parang hindi tayo logi sa ating ginagastos mismo. Kasi doon tayo nalulugi kapag ang ating alagang manok ibibinta lang natin sa mababang presyo tapos ang ginagastos natin mas malaki na pala kaysa presyo sa halaga sa manok natin. Lugi tayo niyan sa pagmamanok natin. Dapat parang hindi tayo lugi sa ating pagmamanok. Ang gawin nyo tulad ko, nililista ko bawat bili ko ng pagkain, ilang kilo, ilang sako na yung naubos sa isang linggo, sa isang buwan. Kaya alam ko kung magkano na ang kinalabasan sa presyo sa aking mga manok bawat isa niyan. Kaya kung may i-out, ibinta na ako kapag may bumibili tapos tumawad, alam ko na kung magkano ang bigay ko nga tawag nito discount sa kanya dahil alam ko ang hindi pwede nga magbinta tayo ng tayo ang nalulugi. Malaki ang ginagastos natin tapos bibilhin lang ng mababang presyo ang manok natin. Kung sa sarili ko lang opinion yan, halimbawa ano ko nagagastusan ko na ng 2,000 bawat isa tapos bibilhin lang ng 1,500, hindi ko na ibibigay yan. Kung ganyan man palagi, hindi na lang ako mag-alaga pa ng manok. Kaya pinagpatuloy ko ang aking pag-alagang manok dahil alam ko kung magkano ang ginagastos ko na bawat isa kanila, kumikita ako bago ko ibigay sa presyo na gusto sa bumibili manok sa akin. Dahil di naman talaga natin maiwasan ang bumibili, siyempre manghingi din ng discount, tumatawad yan. Kung magbigay man tayo ng discount, lalong-lalo na kung maramihan ang kukunin niya, natural magbigay tayo discount. Kaya lang, kailangan din na di pa rin tayo logi, kumikita tayo. Kung magbigay man tayo discount, kunti lang para mayroon pa rin tayo kikitain sa ating binibintang mga manok. Yan ang pinaka-importante. Dapat alam nyo yung mga baguhan pa lang kung ang pagmamanok nyo ginamit yung konting pagkikitaan dahil ang pagmamanok malinis, marangal, ito nga pamaraan na nag-alaga tayong manok, makapag-out, makapagbinta tayo, kumikita tayo, pinaka-extra income. Kailangan din na alam natin kung magkano na ang ginagastos natin. Ako alam ko mula pagka sisiw, liol pa lang, pati binayad ko sa incubator, tinutal ko yan, pati ang gastos ko sa ilaw sa kuryente na iniilawan ko pa sila, tinutal ko yan. Kaya ang aking pag-alagang manok, pasensya na ko ng bulong puti, ang aking pagka magmamanok, alam ko bawat isa kaalaga kong manok kung magkano ang halaga yan, magkano ang ginagastos ko bawat isa. Yan pinaka-importante. Hanggang dito muna ito konting video. Sana mayroon tayong konting matutunan ng mga baguhan pa lang na nag-alagang manok, nagpapalit tulad ko. Parang hindi kayo lugi sa inyong ginagastos. Dapat yan din ang gagawin nyo. Nasa inyo na yan. Dapat
ililista nyo bawat bili nyo para alam nyo kung magkano na ang halaga bawat isa sa inyong mga alagang mga manok. Yan lang. Thank you. Let's go.